Wala nang lusot mga kabibig si Boyeng Rimulya. Grabe itong si Ombudsman Rimulya ba. Sila todo deny sa 18 sa X-18 Marines na hindi totoo doon deliveries or kung ano-ano man. Ngayon, para yata nilaglag ni Boyeng Rimulya itong si BBM. Kasi inamin niya na totoo ang mga deliveries ng maleta at nagsimula pa daw ito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kung i-analyze mo, it means sang-ayon siya sa nabulgar ng 18 ex-Marines. It means sinang-ayunan niya, totoo ang mga sinabi ng 18 ex-Marines tungkol sa pag-deliver ng mga malita. Tapos, ang nakakatawa lang kabibig, para talaga maiwas ang para dili ma-blame si BBM, ay kailangan idamay niya si PRRD. Nagsimula daw itong pag-deliver ng mga malita sa panahon pa ni PRRD. Halaka, hindi pwedeng sa panahon ni Gloria, ni Erap, ni Ninoy, or yung una pang presidente. Halika naman, Duterte na naman ang may kasalanan. Duterte na naman ang ugat ng problema. Yun palaging pinoproject nila kabibig, no? Pag may issue na bumabala, sumabog, pag may issue na konektado kay BBM, kailangan maghanap sila ng istorya na i-connect nila ang pangalang Duterte, and at the end of the line, si Duterte ang kailangang i-blame. Pero hindi na yan, hindi na yung uso mga story at script nyo eh. Sa pagsabi pa lang ni Rimulya na sa panahon ni Digong nangyari itong mga maleta-maleta, so it means inamin ni Rimulya na totoo ang sinabi ng 18 ex-Marines. Logic thinking ba? Analysis na lang ba? 'Di ba? So, nilaglag ni Rimulya si BBM. Oh, eto. Ito ang interview ni Rimulya kung saan confident siya. Akala kasi niya, ang mga tao agad kagagatin ang issue na ito na si Digong na naman ang may kasalanan. Kung ganon, Digong time, Duterte time, kung ganon, kung nagpatuloy ang maleta hanggang ngayon, mas marami ang nakakuha ng maleta sa panahon ni BBM. So, totoo. Yung affidavit ng 18 ex-Marine. Diba, Boyeng Rimulya? Ito, kabibigyan, makinig tayo kay Boyeng. Intelligence report, and it seems to be very reliable. I just received an intelligence report, and it seems to be very reliable. Oh, very reliable. Because sige. There was Lahat ng mga sinabi ni Boyeng very reliable, mga puros reliable. Kung gusto mo talagang maniwala mga tao, pangalanan mo. Kasi mas matapang 18 ex-Marines kasi they mention names. Ikaw puro lang from a very reliable source. Puro chika, chismis lang yan. Para tayo nagiging chismoso nito. a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Oh, so ito palang nangyari na sa before the time of Pangulong Bongbong Marcos. Bakit si Zaldico nagsalita? Sino ba? Sino ang Speaker of the House sa panahon ni BBM? Si Martin Romualdez. Sino bang sino bang ka-BFF ni Martin? Si Zaldico. Si Zaldico naglabas ng maraming videos. Inamin niya itong maleta-maleta na ito. Later on lumabas ang mga 18 ex-Marines.
mga security personnel ni Zaldico, kilala si Zaldico. Ang gulo-gulo, parang kayo ang gumagawa ng bagong script para lang talaga maiugnay ang pangalang Duterte. 'Di ba? Clear kin. Walang ibang binanggit na ano ba, congressman doon kundi si Zaldico na ang boss nila. Si Zaldico naging sikat yan sa panahon ni Martin Romualdez. Some of them, at least, one picture that showed, that was used in the affidavit, would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there. Pero yung iba, ano ang analysis mo, sir? Yung iba, sabi mo at least just one, pero yung ibang pictures po, diba? Kung nakumpirma nyo for that one pictures was done during Velasco, how about the other pictures? You cannot mention it, you cannot prove it, you cannot give at least information regarding control or hindi. That was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. I find out again, but it's a very reliable person telling me that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So bale, they are saving the name of BBM. Kaya nga inilagay yan sa ombudsman para harangin ang ebidensya at pagtakpan ang mga mastermind from Heidi Tinoy Valeriano. Hirap pag adiktos, hindi matino magsalita. Itsura pa lang, di mo na paniniwalaan from Boss Goy. Walang corruption sa Duterte admin dahil monitor lahat ng pera. May commission na anti-corruption. Paano maging Duterte time? Inamin ni Zaldico na siya mismo ang nag-hired sa mga Marines at may ID pa siyang issued sa mga Marines na sila ay working sa company niya. Kaya nakakatawa lang talaga. Ito pa, nagtawanan ang busog sa magpagnanakaw maleta. Correct. Mahina ang listening comprehension mo ha. Pakinggan mo ulit na ito. Ito pa ang komento. Office of the Ombudsman, naghanap ka ng palusot. So you are trying to say na you can change the metadata of the photo was taken at story na iPhone. Kahit anino mo, di pwedeng paniwalaan at mapagkatiwalaan. Kwento mo sa Pagong, gawa ka naman ng bagong script. Mukha pa lang, hindi na mapagkatiwalaan. Ito pa, gumawa na naman ng bagong kwento, damay na naman ng mga Duterte. Bakit ba, sir, pag nakawan, puro kayo Duterte, wala bang mga tuta niyo sa Congress at Senado? Bend the law. Alam na des, mailalabas si kamatay na titistigo. So yun, kabibig, yun ang komento ng ating mga netizen. How about VP Sara commenting on this issue, mga kabibig? I think VP Sara, tumangging magbigay ng pahayag si Vice President sa Duterte hinggil sa pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya na noong pang-administrasyon ni dating Pangulo Duterte, nangyari ang umano'y maleta delivery scheme. Giit ni VP Sara, mas nakatuon siya ngayon sa mga kailangang gawin para sa bayan, tulad ng isinagawang pop-up exhibits ng Office of the Vice President para sa selebrasyon ng Araw ng Davao at pagtuturo ng leadership sa kabataan. In fairness naman, tama lang talaga na hindi na mag-comment si VP Sara kasi mas lalong magti-trending ito, mas lalong mapag-usapan, at baka kung mag-comment si VP Sara, dadagdagan pa nilang ng bagong script at baka i-connect pa ito kay VP Sara. Maganda talaga na hindi nag-comment si VP Sara.
yan, sinasabi niya ma'am, nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD ma'am. Your comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. I think VP Sara is very intelligent now. Kung ano, piliin na siyang sumagot sa mga tanong kasi pwede naman na gagamitin ang sagot ni VP Sara para mas lalong madidiin si Pangulong Duterte. Which is magaling ang pagsagot ni VP Sara na hindi niya pinatulan si Boying Rimulya. And I'm sure yung pamilya Duterte din hindi din pinatulan si Boying Rimulya kasi alam nila na kung ano yung isasagot ng mga Duterte ay gagamitin nila ulit para mas lalong mag-ingay yung statement ni Boying Rimulya. Tama po, wag na pong mag-comment kasi panibagong liko na naman ang issue yan. Lahat gagawin para maiba ang takbo ng investigasyon. Tama naman, di ba? Parang, ay, gulo na rin siya tapos magbibiyahe ng bayan. Ay, naku, maraming mga stroll dito kami. So tama ang ginawa ni VP Sara na iwas komento na lang at kanyang i-share kung ano ang pwedeng ma-offer ng OVP, the 90th anniversary ng OVP, at i-deadman na lang si Boying Rimulya. The more Boying Rimulya reveals something na siya lang ang nakakaalam, the more na parang nilaglag niya ang PBBM administration. Kasi sabi niya, simula pa noong Duterte. So yung ngayon, meron talagang nangyaring bigay ng delivery. So, posibleng mga sinasabi ng 18 Marines, totoo. At you agreed na meron talagang, anong tawag ito, pagbibigay ng mali-malitang pera. At sinabi ni Boying pera talaga. Pera ang laman ng maleta. Pero, to make the story more, exciting, ay kailangan niyang idamay si Pangulong Duterte. Simula pa daw sa Duterte admin, nagkaroon na mag-deliver ng maleta. Kung nakafocus ka sa storyline, magtatanong ka talaga, ay saan mo ilagay doon si Zaldico? Si Zaldico lang talaga ang umamin sa lahat na nag-deliver siya ng maraming maleta sa mga taong ganito. Plus, yung ebidensya at dokumento, mga pictures na isinubmit ng mga 18 ex-Marines. So, sino ba ang ating paniniwalaan? Si Boying Rimulya, ang ombudsman natin, or itong grupo na Mike Defensor, ang 18 ex-Marines, plus the statement of Zaldico. Ano kabibig? Ang gulo ng Pilipinas. Ang daming kaguluhan sa Pilipinas, ang daming mga intriga sa politika. Pero ganoon talaga. Dapat kailangan talaga nating malaman ito kasi kailangan nating makialam sa kung ano ang nangyari sa ating bansa. Ilang papabig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.